I am Rodrigo Duterte. I love the Philippines. It is the land of my birth. It is the home of my people. I am no bigot, but I've always been a hardliner against crime. Naniniwala ka ba na malakas pa rin ang suporta ng taong bayan para sa mga Duterte? Well, marahil kung malaki ang galit mo sa mga Duterte dahil sa pagiging malapit nito sa China na kasalukuyang nanghaharas sa ating mga mangingisdang Pilipino at mga sundalo, ay marahil hindi ka maniniwala na marami pa rin talaga ang sumusuporta sa dating Pangulo. Kung mapapansin kasi natin sa mga survey sa pagitan ni Sara at PBBM, ay palaging mas mataas ang trust rating na nakukuha ni Sara Duterte sa mga survey na ito, na bagamat maaari nating isipin na nabayaran o hindi accurate ang survey na ito, ay may ilang bagay naman na makapagpapatunay pa rin na marami pa rin talaga ang sumusuporta sa dating Pangulo, na makikita sa ilang rally na isinasagawa nito at ang patuloy na pagtatalo sa social media ng mga taga-suporta ng magkabilang grupo. Ito ay isang patunay na marami pa rin talagang sumusuporta sa dating Pangulo, at kung manunood ka ng ilang mga video mula sa mga taga-suporta nito na halos derechahan ng sinasabi na wala tayong karapatan sa West Philippine Sea, ay patuloy pa rin ang papuri ng ilang netizens sa klase ng mga videong ito, kaya't malinaw na buhay pa rin ang ilang mga taga-suporta ng dating Pangulo. Pero bakit nga ba nagpapatuloy pa rin ang suporta ng ilang mga Pilipino sa dating Pangulo sa kabila ng ginagawa sa atin ng komunistang partido? At para malaman natin ang pinakaposibleng dahilan, ay ating pag-uusapan ang lakas at kahinaan ng dating Pangulo at kasalukuyang Pangulo ng bansang ito. Bakit nga ba minahal ng tao ang dating Pangulo? Kung ating babalikan ang magandang imahe na binuo ni Duterte sa kanyang panunungkulan, ay hindi maitatanggi na nagsimula ito sa kanyang pagpapakita ng imahe ng pagiging matapang, at nagawa niya ito sa pamamagitan ng paglulunsad ng drug war pagtapos sa issue ng laglag-balas sa NAIA, mahigpit na pag-uutos sa paglilinis ng Manila Bay sa panahon niya, at pagpapahayag ng matinding kritisismo laban sa Amerika sa paglalarawan na hinayaan lamang nitong makuha ang ating teritoryo ng China. Isama mo pa ang Build program na inilunsad sa panahon niya. Iyan ang mga dahilan kung bakit labis na minahal ng taong bayan ang isang Rodrigo Roa Duterte. Gayunpaman, bagamat kahanga-hanga ang mga nagawa ng dating Pangulo, ay nagkaroon naman ito ng masamang implikasyon, hindi lamang sa ating katubigan, kundi pati na rin mismo sa loob ng bansang ito, na tila ay mas madaling napasok ng mga sindikatong Chino. At sa kasalukuyang pamamahala ng bagong Pangulo, ay sinisikap nitong mas mapalakas pa ang pag-aangkin natin sa ating teritoryo, at sinisikap ding ubusin ang mga Chinese nationals na iligal na nakapasok sa bansang ito, na nagdulot ng malawakang pang-i-scam sa mga Pilipino at pagpapalawak ng impluwensya ng komunistang partido. At ito naman ang isang bagay na labis hinangaan ng mga Pilipino sa kasalukuyang Pangulo dahil sa ipinapakitang kagaspangan ng komunistang partido, gayunpaman dahil sa kahirapan na nararanasan ng buong mundo, gaya ng patuloy na pagtataas ng mga bilihin sa merkado, ay naging daan sa mga Pilipino para isiping walang nagagawa ang Pangulo. Kaya naman ang ilan ay iniisip na mas magaling pa rin ang pamamahala ng dating Pangulo. Gayunpaman ang pagtataas ng presyo ng mga produkto ay natural na nangyayari sa kalakalan ng mundo. Kaya't palaging sa kasalukuyang panahon ay normal na mas mataas ang presyo ng bilihin kumpara sa mga nakaraang administrasyon. Kaya't kahit pa noong panahon ni Duterte, ay mas mataas ang presyo ng mga bilihin kumpara noong panahon ng Administrasyong Aquino. Gayunpaman ay hindi gaanong isinaalang-alang ng mas maraming Pilipino ang mas mataas na presyo noon ng mga produkto dahil sa pandemyang tumama sa mundo at dahil sa gastos sa Build program ng dating Pangulo, which is sa kasalukuyan ay ginagawa rin naman ng kasalukuyang Pangulo na nagpapatuloy ng napakaraming proyekto at halos dinoble pa ang pagpapalakas ng ating depensa laban sa mga Chino. At kahit walang pandemya sa panahong ito, ang mga digmaan sa Europa at gitnang silangan ay nagiging daan rin sa pagbagsak ng ekonomiya. Bukod pa riyan noong panahon ng Administrasyong Duterte, sa panahon ng pandemya, ang lahat ay nakatatanggap ng ayuda dahil ito ay ang panahon na halos tumigil sa produksyon ang maraming negosyo at kumpanya
at ipinagbawal ang paglabas ng mga tao sa kalsada. Samantala sa panahong ito ang mga tao ay malayang nakalalabas sa ang lugar man nila gusto, kaya't hindi kinakailangan na palaging bigyan ng ayuda ang mga ito. Kaya naman mas nararamdaman ng ilang Pilipino ang kahirapan sa panahong ito, kaya't naiisip nilang mas mahusay ang pamamahala ng dating Pangulo. Sa madaling salita, dahil sa matatag na imahe na ipinakita noon ng dating Pangulo sa mga Pilipino at sa kakulangan ng kaalaman ng mga taga-suporta nito, ay naniniwala pa rin sila na mas mahusay ang dating Pangulo. Subalit malinaw sa buong mundo na ang pagiging masunuri ng dating Pangulo sa komunistang partido ang nagbibigay ngayon ng mas malakas na posisyon sa China para sa mga inaangkin nilang isla, at ang mas masama pa rito ay siya mismo ang nagiging mouthpiece ng China sa sarili nating teritoryo. Kaya't bagamat may magandang imahe ang naipakita noon ng dating Pangulo, sa kasalukuyan ay tila maituturing lang itong diskarte ng illegal na pogo, kung saan ang pogo umano ay nagbibigay ng dagdag na kita sa ating gobyerno. Subalit mas malaking banta naman sa seguridad at mas maraming krimen naman ang nalilikha nito, gaya ng taktika ng dating Pangulo kung saan ipinapakita nito ang imahe ng matapang na Pangulo. Subalit sa kabila pala nito ay mas matinding problema ang dulot nito para sa mga Pilipino, at sa kanyang pag-aasam na manatili sa kapangyarihan ng pamilyang ito ay malinaw na hindi lang basta paglilingkod ang tunay na layunin ng dating Pangulo, kundi ang kapangyarihan na kanyang makukuha kung muli silang uupo sa matataas na pwesto na maaaring muling maglagay sa bansa sa mas malakas na impluwensya ng komunistang partido. Kaya't sana ay lubos na maunawaan ng mga Pilipino ang tunay na nangyayari sa ating mundo, dahil tayo lamang din ang guguhit sa kapalaran ng bansang ito upang makamit ang tunay na pagbabago. Ang kasalukuyang Pangulo, bagamat hindi nagpapakita ng imahe ng katapangan na ipinakita ng dating Pangulo, ay ipinapakita naman nito ang imahe ng pagiging mahinahon at matalino, kung saan sa pamamagitan nito ay nalalaman niya ang mga tamang hakbang para sa tunay na kapakinabangan ng mga Pilipino. Gayunpaman ay walang perpektong Pangulo na agarang maisa sa katuparan ang lahat ng kanyang plano, dahil ang bawat Pangulo ay mayroon ring kanya-kanyang kahinaan sa loob mismo ng nasasakupan nito, kaya't hindi magiging madali para sa kanya na baliktarin ang desisyong ipinagkatiwala niya sa ibang ahensya ng gobyerno, dahil maglalarawan ito sa istilong diktadura. Kaya't sa panahong ito na tila ay tumataliwas sa kanyang naisin ang ilang pamunuan ng ilang ahensya, ay marapat lang na magbigay ng matalinong pahayag ang mamamayan at pumuna, dahil ang boses ng mamamayan ang pinakamalakas na instrumentong makatutulong sa Pangulo upang hindi lumabas na pagiging diktador ang pagtatama ng ilang desisyon ng ilang opisyal ng ating gobyerno.